3,000 plus. Opo. Ito po, mga miyembro po yung mga nandyan sa talaan na yan. Opo, pati na po yung kabataan. At katunayan totoo, ang destinado, ako pa nakapirma. Ayan. Ako pa yan, Yan. Abner Martisano. Ay, ako pa yan. Hindi na pwede din yan ang firma ko yan. Hindi na pwede din. Ako pa yan. So ito pong mga ganito na, ibig sabihin po ba, paano nagbibigay ang mga miyembro dito? Makakaiwas ba yung mga miyembro o nauobliga sila? Ay, talagang naobliga ka sapagkat laging pinaparating yan. Ganito kasi, may lingguhang pulong. Kaya pwede kong ipakita pa yung isa. May talaan ng tagubilin doon. Kalihiman. Panalapi. Urong ba? Sulong ba? May urong sulong pa, ha? Akala mo awit na yung urong sulong. Parang may laban bawi, ha? Oo, hindi na paglaban. Pwede natin karapin dyan. Laban, bawi-bawi, ha? Ganun po. Paano po nangyayari yun? Ano naman pong nakapaloob na mga magic doon sa ganun? Pag sabihin natin na masasabi natin, pag yung sa lagak sa pasalamat, P9 yun. Opo. Pag tanging handugan, P13. Okay? Pag abuloy naman sa panglinggo, P11. Ayan, duplicate, original yan. Ngayon, yan ay masasabi natin, magkaibang departamento sa lokal yan. Pag pagsamba kong linggo, alas 9, pagpasok ko sa kapilya, may kahon doon. May sobre. Doon yun ang tinatawag na tanging handugan. Ilagay mo, Abner Martisano. I-anim kayo. Dapat in close parenthesis, 6. Ang ibig sabihin, yung tanging handugan mo, kasama mo ng 6 ang buong pamilya mo. Pakyawan yun. Pakyawan na. Doon sa pakyawan yun. Pero dito sa Laga, kulang pakyawan, sa totoo, maraming mga bata dyan. Ang iba dyan ay nagdedede pa sa nanay. May lagak na. Ibig nyo sabihin, pasusuhin pa? Ay, kasama, ha? Pinaglalagak na? Ay, ano ba? Totoo po yan. Kahit sa totoo. Gusto nilang pwede pa ako makapanpuwint ng bata dyan. Dito po sa mga nakatalang pangalan na ito. Meron pa akong mapinpoint dyan na bata. Kasi kapansin-pansin, pare-pareho na apelido to. Siguro mga pamilya po ito. Nanay, tatay, tapos nanay, tuloy-tuloy, mga anak yan. Ayan, mga kapatid, ganun ang sistema. Kaya pati bata, nagdedede pa sa nanay, abay, may lagak na ho yan, may card na ho yan. Talagang mula matanda hanggang bata. No exception yan. No exception. Kaya makikita, hindi naman siguro sila magagalit sapagkat yung sinasabi natin dito, ay may di-ebidensya ho yan. Opo, ngayon ko lang po nakita na itong ganito. Ganun lang yung sistema. Pero yung panira nila kay Brother Eli, dito daw tinatakda ni Brother Eli, kaya nga daw kung sa pamilya, 4, 1,000 ang isa, 4,000. Yung pala, silang may ganyan. Ay, maling, diyan sila nahulog sa malaking pagkakamali. Pero kayo na-imbestigahan nyo talaga dito sa atin, walang ganyan. Sapagkat ang una kong dumalo sa pasalamatan, unang linggo ng September yan, doon ko nakita talaga. Kasi, alam mo, dahil ministro ako, nakinig ako ng doktrina, hindi kagad ako'y sasampalataya. Opo. Sapagkat matagal ko na akong nag-aaral ng Biblia, matagal ako nagdadala ng lokal. Kagad nung nagpasalamatan, Brad, kagad ako, tama ito. Ang nakasulat kasi sa Biblia, yung kahon na inilagay, yung magdala ng kanyang handog, siya ang lalapit sa kahon. Doon na nakita ni Kristo yung babae bawat. Opo. Nasa Biblia po yan. sa kanila, lilikumin kung medyo kalaban mo pa yung lilikuman mo matagal yung jakno. Para pipilitin ka lang, ganun sistema. Ayan. Sa inyo, kahon din. Kahon din, pero doon magmamarching yung jakonesa. Lilikumin sa bawat upuan, maglilinya sila sa aisle. Lalaki, babae, jakonesa, ganon. Pagkatapos, bubuksan ng Pangulong Jakono yung kahon na malaki, doon ilalagay yung supot na may abuloy na doon. Ganon sistema. Paglinggo, ang pinakahuling kahon ay masasabi natin yung kahon ng tanging handugan. Pero yung lagak sa pasalamat, hindi kasamang ihandog ng Pangulong Jakono. Manalangin na lang sila doon sa kwarto. Yung sa lagak sa pasalamat, itong sa P9. Sa makatuwid talaga yung kahon inililibo. Teka po, sa mga pagkakatipon nyo, pagsambang tawag, di ba? Opo. Sa lokal, di siyempre may mga bisita po ron. Opo. Paano po yun? Pag lakad nung Diakon at Diakonesa may dala ng kahon, kasama ba tinatapatan yung bisita? Ay, natural. Oo. Kasi sa Iglesia ni Cristo na aking pinanggalingan, Brad Josel, Opo. hindi kagaya sa atin.
Na pagdating ng abuloy, kahit sumasamba pa, nagte-text nung kita mo yung sulat nun, hindi kami tumatanggap, di ba? Opo. Ng abuloy sa hindi namin kapananampalataya. May talata pa. Eh doon sa amin, sa dating pinanggalingan ko, wala yun eh. Oo. Sa totoo, walang ganon. Ayan, malalaking kapilya. Oo, segregate nga ang pag-upo ng lalaki at babae, pero basta sasamba ka at mag-abuloy ka, walang problema. At sa totoo pa nga, may mga naranasan ako na masasabi natin, naglalagak sa pasalamat, alam ba, naglalagak siya no, Enero, Pebrero, naglagak siya ng pasalamat. Pagka Marso, namatay siya. Opo. Oo. Sa makatwid, tapos na tayo ng paglalagak. Abay, ang ginawa ng kamag-anak ay tuloy pa rin ang lagak. Kahit patay na. Hindi ba? Paano nangyari? Bakit naman pinatay? Kamag-anak na rin ang maghulog. Kasi uurong ang lokal eh. Pag hindi na yung namatay, hindi na maglalagak. Patay na, may lagak pa. Oo, kaya nagtataka ka, nagpasalamat yung... Grabe na ito. Marami ho. Ayan. Bago sa akin, patay na, naglalagak pa. Kaya, sa totoo, sabi ko, patay na, may lagak pa. Paano? Uurong break ang lokal eh. Ayan, kaya, ang kamag-anak naman, yung naglagak doon sa kamag-anak nilang namatay, para may pasalamat kahit yun ay yumao na. Ganun ang sistema. Talaga. Oo. Ang lupit pala sa pananalapi dyan, ano? Oo, at saka yung sinasabi nila na dito sa atin, tinakdaan ni Brad Eli. Napakalaking kasinungalingan yan. Oo, napakalaking kasinungalingan yan. Maging yung mga, kaya nung ako'y umuwi sa Davao, Opo. nagpaalam kasi ako sa ating mga ngeral, ating kinikilala kong sugo, nabadalaw ko aking pamilya doon bago man ako babalik dito. At pinayagan naman, salamat sa Diyos. Talagang pasalamat ako sa Diyos sa kanyang masasabi natin pagbigay ng permiso. Opo. Doon kasi, alam mo, doon ay may mga nag-react na mga ay rin. Hindi na ako magbanggit ng Diyos sa ibang mga kapatid. Sapagkat tanongin nila kung sino. Doon na lang sa pamilya naming Martisano sa lugar namin. Opo. Kasi doon sa area namin, sa Tibanban, Gobernador Henry Russo, Davao Oriental, malaking pamilya namin. Ayan. Doon ako nagpaalam, sabi ko sa aking nanay, may 90 years old na nanay ko, sabi ko, mabalik ako Maynila, nay, siguro kung makabalik ko, o ano man, basta at least nadalaw kita. At kinausap ko yung mga kapatid ko, sabi ko, pasensya kayo mga kapatid, wala na ako sa Iglesia ni Cristo. Dito na ako sa dating daan. Ayan. Sinasampalatayan kong araw nito, ito ang totoo. Kaya dito na ako, umiyak yung aking mga kapatid. Opo. Ang akala ko'y nagalit. Aba, hindi. Bakit daw po sila umiyak? Umiyak pala yun dahil nakipagsimpatiya sa akin. Kasi, ang kailang sinasabi, maging doon daw sa lokal na pinagmulan ko, na dyan ako nabautismuhan, dyan sa lokal ng Tibanban, Mati, Davao Oriental, doon pala, may mga nagre-react na. Doon na sa programa ng NET 25 na bakit daw wala bang matatandang ministrong INC na pwedeng mangaral doon na ang laging lumalabas sa NET 25 yung mga itiniwalag dito. Ganun po ang mga reaksyon nila noon. Sa termino namin mga Ilonggo, diretso kami magsalita eh. Opo, hindi. Kasi doon sa kabila, pinagmamalaki nila yung mga yun eh. Pero yung pala, ang reaksyon naman sa mga miyembro na nandiyan sa mga lokal, bakit ganun? Bakit? Ang nangangaral, yung hindi pa miyembro. Yung nangaral na, totoo ito, Iglesia ni Cristo, ito ang tunay na aral, dito ang tunay, yung pala hindi pa nabautismuhan. Yung ginamit nila para mangaral. Kaya sabi ng kapatid ko, yun nga, naging pinagsakit ng loob ko eh. Mula sa abulo yan, mula sa laga, pasalamat yan. Ginastuhan yung NET 25 na yan. Mula sa katapos yung mga nagsasalita, binabayaran yan. Hindi pala kaalib yan. Wala na, sabi ko na lang, wala tayong magawa. Kung ganun ang kanilang paraan, kaya nga ako'y umalis. Ayan. Baka buwelta kagad nila sa inyo. Ikaw, magkano bayad mo dyan? Ba't ka nagsasalita? Pang-siyam na tanong na ho yan. Yung tanong ho niyo, Berjosin, pang-siyam na yan. Ano po sagot niyo sa mga nakikinig? Ito lang aking masasabi. Yung mga nagsasabi o nagsasalita ng masama, iniwan ko yung karangyaan dyan. Bahay, lahat-lahat na mga pribilehiyong ibinigay. Na hanggang sa salita lang ang iba. Iniwan ko yan, pati ang aking tinatanggap na nasa kulang-kulang sa 21 mil.